Admar, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago na yan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan, eh. Sobrang kasinungaling. Narinig mo yun, Kerwin. Siguraduhin mong meron kang blush on pagka kinita mo itong si Senator Bato de la Rosa. Sen Bato, pwede mo bang isama yung si Abante, si... Ayun na nga ho mga kababayan, sinagot ho nitong si Senator Bato de la Rosa ng punto por punto yung mga banat nitong si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa sa kanya sa nangyaring hearing kahapon dyan sa House of Representatives Quad Committee. Pero bago ho natin panoorin niya ang interview nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa SMNI, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ha? Itong ngiti, ito ho ba ang mga benepisyaryo ng tupad? Ibang klase ang ngiti nitong si Madam, ha? Ngiting tagumpay. Grabe, ang suswerte nitong mga atin na to. Ha? Naka-brace ho sila tapos kumukubra ng tupad. Yan na nga ho ba sinasabi natin, wala ho talagang balik sa ekonomiya yung ginagawang ayuda ng administrasyon ng bangag na to. Okay? Saan ho ba dadalhin nitong si Madam yung nakuha niyang pera na yan sa tupad? Magkano yan? Tag 3,000, 5,000? Naku po, mabilis yan. Isa-shopping ho kagad yan. I-add to cart kagad ho. Itong si Madam, sa pagbumuka nitong si Madam, parang mayat maya, meron siyang delivery sa mga online shopping app, di ba? Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Yan ho ang beneficiaryo. Yan, kita naman ho sa damit, di ba? Kita nyo ho ba yung damit niya? Tupad. Tupad ho ang damit niya. Ngayon, Madam, hindi ako galit sa'yo. Walang problema kung napasama ka sa tupad. Malay natin talagang nangangailangan ka. Pero ang atin lang naman ho dito, kung talagang nangangailangan kayo, unahin nyo ho yung pangangailangan nyo kaysa yan sa iyang brace nyo na yan. At base din ho sa pagmumukha nyo, mukhang lagi ho kayong laging busog. Eto ho mga kababayan, syempre, sinilip ho natin itong FB page nitong si For the Motherland. For the Motherland Vlog. Nakita ho natin ito. Ito ho pala ang ginagawa ng tupad. Ang ginagawa ho nila naglilinis-linis, di ba? Ito ho, yan. Naglilinis-linis ho sila, di ba? Yan ang ginagawa. Ang sabi ho nitong si Ma'am Cez Rogando Sasot dito sa kanyang post na to, so kung tupad beneficiaries, ang pinaglilinis ninyo, ano na ang nangyari sa annual budget na nakalaan talaga para sa ganyan? Ano na nga ba nangyari? Alam ho natin, meron ho talagang budget ang pamahalaan sa paglilinis na ganito. Kung yung pinaglilinis ho nila yung mga benepisyaryo ng tupad, saan napupunta ang budget na nakalaan para sa pag-clearing operation, paglilinis ng mga estero sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? Saan ho napupunta yan? Yan ang napakalaking katanungan. Kasi base ho dito, ang ginagamit ho nila, itong mga benepisyaryo ng tupad, para linisin yung mga iba't ibang mga kanal, mga maliliit na sapa. Meron ho palang budget, ang ating annual budget, ang ating pamahalaan para sa paglilinis nitong mga itong mga lugar na to, no? Ngayon no, mga kababayan, lumipat ho tayo dito kay commentary ako kayo dito mga kababayan kasi tayo dito, yan na nga ho ba sinasabi natin? Yan talaga hong ayuda na yan. Yan hong ayuda na yan, wala hong balik yan sa sambayan ng Pilipino. Bagkus, pagka natanggap ho ng mga ibang benepisyaryo yung pera na galing sa tupad na yan, automatic ho, meron hong automatic add to cart ho ang kahihinatnad ng mga pera na yan. Ito siya, totoo. So, totoo lang, totoo lang. Maya, meron kumakatok, Shopee! Delivery ho! Tabas pa lang ho ng pagmumuka, alam na ho ni PH Update, yung mga maya merong pinapadeliver sa mga online shopping app na yan. Alam ho natin yan kasi mga kasama natin sa bahay, mayat-mayat. Ngiting tagumpay, ayos. Palakpakan ho natin itong si Madam. Wala nang problema yan.
Diba? Inuna embrace eh. Oh, wala ho tayong galit kay madam. Ay pinapakita lang ho natin dito na yung mga ayuda na yan, wala hong balik sa sambayan. Yung tinatawag nilang multiplier effect, hindi ho totoo yun. Pambobola lang ho ni Kimbo yun pagka noong nagdaang budget deliberation. Dito sa video na to, commentary ako kayo dyan sa tupad na yan. Dito sa video na to mga kababayan, nahuli ho itong si Senator Jinggoy Estrada. Naku po, yan ang nabasin na siya. Sen Jinggoy, wag ho kasi kayong magpahuli. Nahuli kayo eh. Hiniwa nyo na eh. Ibinalik nyo lang eh. Ito mga kababayan. Baka akala ng mga kababayan natin dito, ginugood time ko sila. Ito. Parang mission impossible itong ni Senator Jinggoy dito eh. Panoorin nyo ho ito mga kababayan. Grabe naman yan. Ayan o, nakita ho niya. Naspatan niya. Naku, na inihiwa niya. Sen Jinggoy, anong gagawin nyo dyan sa tinapay na ino? Nahuli. O, merong nakaharap na. Ano muna tayo? Grabe yung mga nangyari kahapon dyan sa Quad Committee. No, talagang nagpa-morningan ho ba sila diyan sa committee nitong nitong mga aso ni Tambaloslos. Ibang klase ho si Garma, no? Hindi ho tayo makapag-get over doon sa mga ilinabas ni Garma. No, talagang sa bagay, base naman ho doon sa atin nabasa, hindi naman ho daw magagamit 'yon. Balik ko tayo kay Senator Jinggoy. Nababanas na naman tayo pagka naaalala natin yung mga kaganapan na yan. Balikan na natin si Senator Jinggoy. Game. Naku. Iniwa niya yung tinapay. Pandesal ba yan? Meron. Sabay tawa mo dyan. Sabay tumawa ka. Noong nahuli ka, na gusto mong sibakin yung tinapay ng katabi mo. Sen Jinggoy, alam mo, kahit hindi mo kainin yan, alam namin, hindi mo maitatago katotohanan. Tiyan nyo pa lang. Kulang yan, sir. Punta na kayo sa pantry. Punta na kayo sa kusina ng Senado. Doon nyo nalantakan yung mga tinapay, yung mga pandesal. Nahiya siya, no? Yan ang sinasabi natin. Naku, mayari ako dun, Papanatan ko na sana. Ayan nga mga kababayan, gusto ko munang patawanin yung mga kababayan natin dito sa PHFT bago natin umpisahan yung madugong talakayan. Gusto nyo ba makita itong si Senator Cynthia Villar na magalit? Sige, pasadahan mo muna natin yun. Bago natin panoorin itong si Senator Bato de la Rosa, pakinggan nyo muna kung paano magalit itong si Senator Cynthia Villar kaugnay dito sa budget deliberation ho ba ito ng Department of Agriculture? Ito, pakinggan natin. Game. Tama. Agenda. Continuation of discussion on the proposed 2025 budget of the Department of Agriculture and attached agencies corporation. Ito ho, mga kababayan, pakinggan natin. Po. Ano share mo ng 2019? Doon sa 1%. Sa level po ng local production at PSA, 2019 is 11.7%. Sa 2023 po is 16%. Ng 5%? Hindi, yung local dairy production po. Yan ang production mo. Ano ang total production ng 2019? Ilang percent ka nung yung 3.1? Yung blue. Yung 3.1 po, sa local po. Tumayo na si Lola Cynthia. So 60%. Katabi kayo. Okay lang muna. Tumayo na ho si Lola Cynthia. Finance ako May total production ka noong 2019 na 1% of demand. Ilan bang liters yun? Then, ano ngayon na 2023? Ilan ang share mo? Ilan ang share nila? Ano ho yan yung volume of milk production national level in million liter. Ito po yan. Ito yung Carabao. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nililito ako. Huwag niyo akong galitin. Hindi ko kaya yan.
Wag nyo nga naman nung galitin, ginagalit nyo tong si Senator Cynthia. Ito, ulitin nun natin. Wag nyo talaga, oh. Kayong mga taga-DA, wag nyo galitin itong si Senator Cynthia. Huwag niyo akong galitin. Hindi ko kaya yan. Tinatanong mo eh. Ang dali-dali naman yun. Ano production ng 2019? Ano production 2023? Sino nag-contribute sa increase? Ito yung mga Hindi nyo masagot? Hindi, yan there's... sa kanila. Ito na to. Bangag na Pilipinas, Madam Cynthia Villar. Ayun ho mga kababayan, nag-alboroto ho itong si Madam Cynthia Villar diyan sa budget deliberation ng Department of Agriculture kahapon diyan sa Senado. Ito na ho mga kababayan, punta na ho tayo sa ating main event, ika nga. Dito sa bahagi ng video natin na to, sasagutin ho nitong si Senator Bato de la Rosa ng punto por punto yung mga banat nitong si Kerwin Espinosa sa kanya dyan sa hearing sa House of Representatives. Ito na ang buong video. Senador, may gabi si Admar po ito. Dito naman po sa naging pahayag ni nung unay umamin ito na isang sa drugs, no, patungkol sa drugs, pero meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Sabi dito, i-quote ko lang, ay ito'y patungkol dun sa pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na magsinungaling at ikonekta si dating Senador Leila de Lima sa illegal drugs. Sabi pa niya dito, i-quote, isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de Lima para madiin at bago pa man yon, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ano po masasabi niyo po dito, Senador? Admar, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago na yan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh. Sobrang kasinungaling. Narinig mo yun, Kerwin. Siguraduhin mong meron kang blush on pagka kinita mo itong si Senator Bato de la Rosa. Sen Bato, pwede mo bang isama yung si Abante, si Ako, si Barbers, pwede nyo ba silang isama? Pagka babanatan nyo. Biro lang, no? Sama nyo na ho sila. Kaya naman ho yan, no? Kahit magtulong-tulong nga yan, baka hindi makapalag sa inyo yung mga yun. Dinaan sa dinaan sa balyahan, eh. Dinadaan nyo kami sa kaya, anak ng toko. Alam mo, unang-una, sabi niya, doon sa Quadcom na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang problema. Napakasinungaling. Pakita ko sa iyo yung news report ng Al Jazeera ba yun? Anong station doon sa Abu Dhabi? Nandoon ang report na siya, kasi ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil missing niyan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang OFW na nakabase sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanyang location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. Kumontak sa opisina natin, sa Office of the Chief PNP. Kaya, pinapapalo up ko sa ating AIDG. Yung AIDG natin, tumawag doon sa yung ating police attaché sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi Police na hulihin yan. So, yung informasyon nanggaling sa ating opisina. So, yun. Ang pinapunta ko yung si General Delbo, si General Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para mahuli yung si Kerwin. So, nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Nung hinuli, turn over sa police attaché natin. Yung police attaché natin, turn over dito kina Dilbo at kay Pero, sinamahan yan, pauwi dito sa Pilipinas.
Yan ho yung sequence of event, ha? Yan ho ang nagpapatunay na napakasinungaling ng Kerwin Espinosa na yan. Pagdating din sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabing sinungaling niya. Sabi niya, nagkwento siya, sumulat na nag-request na umuwi, na hindi man siya voluntaryo umuwi, kundi hinuli yan doon. Pangalawa, yung sabi niya na pilit ko doon siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya papaaminin na kalat na kalat naman na drug lord siya ng Albuera Leyte? Bakit ko pa siya papaaminin? Napakasinungaling. Bakit ko siya papaaminin na kalat naman, pati yung tatay niya mismo umamin mo sa akin, di ba? If you can remember, sumurinder sa akin yung tatay niya. Opo. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya dahil yun na tigas daw ang ulo. Sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay involved din sa drugs pero gusto na daw niyang huminto pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Tapos yung tungkol kay Dilima, sabi niya, pinapakausap ko pa daw binigay ko pa daw cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni Dilima. Napakasinungaling. Paano ko siya pagkausap kay Dayan na nung panahon na yun si Dayan nagtatago. Hindi pa nahuli si Dayan. Paano ko magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Grabe maggawa ng istorya. At anong motibo ko na ipakuha sa kanya si Dilima, ipadawit si Dilima na hindi man ako may hawak ng kaso ng Dilima, hindi man ang PNP, ang DOJ man. Wala man kami pakialam doon sa case build-up laban kay Dilima. Ang DOJ mismo ang nag-case build-up at nag-file ng kaso kay Dilima. Walang pakialam ang PNP doon. O bakit ko pipilitin siya na i-implicate si Dilima? Sunod, si Peter Lim. Peter Lim, wala akong alam dyan kung involved yan sa droga. Alam ko lang yan, nung nag-research ako, way back na, after sinabi niyang pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung ano may mga background si Peter Lim sa droga. Pero yung pangyari na yung pag war on drugs natin, wala akong alam ng Peter Lim na drug lord. Saan ko nakuha ang pangalan? Sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, saan ba talagang source niyo ng droga? Bakit ang dami mong droga dyan sa Albuera? Sabi na, sir, ang source ko, sir, si Peter Lim. Minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Luot. O si General Luot, bakit ko i-implicate si General Luot? Nakapwa ko PMR yan. Bakit ako magawa ng istorya at i-implicate si Luot? Siya mismo. Sa kanya nang galing yan. Voluntaryo niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong motibo ko sa kanila? Hindi ko man, wala man akong motive sa mga tao na yan. Hindi man yan wala akong nakita motibo na bakit ko pilit siyang utusan na implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nang galing sa bibig niya yan, na yan daw ang source niya. So, yung kay Dilima, anong pakialam ko kay Dilima? Hindi man PNP naghawak ng kaso ng Dilima. Ang DOJ man. Bakit ako gagawa ng istorya na ipa-implicate si Dilima? Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita mo man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip. Opo. Gaano ito kadelikado, General? Kasi may mga sinumpaan din yan siya nung humarap siya sa unang mga pagdinig, pati sa pagdinig sa Senado, saka sa Kongreso nung una. No, nung mga una, last administration, tapos sa mga korte, tapos simpleng-simple lang babawiin. Parang nagiging trend po yung pagbawi ng mga testimonya po, Senador. Unang-una, kung ano sa sinungaling, di ba unang-una, yung Senate hearing noon, nagsinungaling na siya. Sabi niya si Espinido daw, tumatanggap ng pera sa kanya, galit na galit siya, at umahingi sa kanya ng pera. Ngayon, nung umuwi na tapos ang hearing, pinuntahan ko siya doon sa kulungan ng AIDG. Tinanong ko kung totoo ba talaga. If you can remember, napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Si Espinido pala tumatanggap ng pera. Akala ko pagkatiwalaan na tao. Nung tinanong ko doon sa barracks na, totoo ba talaga yung sinabi mo? Ang sabi niya,
Sir, hindi totoo yun, sir. Masama lang ang loob ko dahil napatay yung tatay ko, kaya nasabi ko yun. So, he lied under oath doon sa Senado nung hearing na yun dahil gawa-gawa lang pala yung istorya. Tapos ngayon, yung Quadcom, gano'n na naman pinapalabas niya, gumagawa na naman sa istorya. Kung nagsinungaling siya noon, hindi malayo magsinungaling na siya ngayon. At talagang puro kasinungalingan yung pinagsasabi niya. And ang napapansin natin dito, yung mga latest niya na pagbabago na naman ng testimonya, binibigyan na naman ng bigat, parang hindi inalala ng mga kasalukuyan nag-iimbestiga yung mga dati pang mga naging natatak na sa kasaysayan na ginawa nitong itong si Espinosa po. Kasi may motibo yung kanila pag-imbestiga. Kung pag-imbestiga na ang purpose talaga na hindi yan in aid of legislation, kundi in aid of persecution. Gusto talaga nilang i-persecute ang mga Duterte allies para, yun na, alam mo na, demolition job. Pero, may recent naman ngayon. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, di ho niya gagawin yung ginawa ni Garma. Kahit katayin nyo yan, hindi gagawin yun sigurado. Hindi ho niya gagawin yung bibigyan siya ng sworn statement tapos babasahin niya. Naku. Ngayon din, ito namang naging pahayag po ni dating PCSO General Manager, dating pulis din, si Garma. At nag-iba na naman din siya ng tono at ang kanyang sinabi po ay hiniling daw sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng isang police official, nung police pa siya, na maghanap ng police officer na kayang magpatupad ng war on drugs na kagaya doon sa Davao City at ito po'y gagawin sa national scale. At sinasabi niya rito na pag nakapatay daw ng mga drug suspect ay bibigyan ng reward. Ano pong masasabi niyo ukol dito, Senador? Ewan ko kasi hindi ko man talaga hawak yung tao na yung babae na yan. Hindi man talaga yan, hindi man close sa akin yan. Hindi, ang relationship namin is normal lang. Bilang chief PNP to a subordinate, yun lang ang aking treatment sa kanya. Wala akong special relationship yan. Nung nasa yan dito sa Davao, nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Dati yan, na-assign kaya naging kaibigan ni Pangulong Duterte dahil assign yan dito sa Davao noon. Pero nung nag-city director ako, wala na yan dito sa Davao. Pero ang naalala ko, Senador, kasi matagal din akong nag-cover sa inyo nung kayo po ay hepe pa ng Davao City Police Office, kayo po yung isa sa mga pinagkatiwalaan dito sa Tok-Tok Hangyo. At kayo po yung nanguna. So, kung pagbabasehan natin itong sinabi ni Garma, nitong bago na pinahahanap daw siya ni PRRD ng pulis na kayang mag-implement ng war on drugs sa Davao, sa national scale, kayo po yung isa sa mga nanguna doon sa bakit kailangan pa na maghanap na kayo ang nanguna dyan sa Davao City sa war on drugs and at the same time, naging PNP chief din po kayo at in-implement nyo itong style ninyo sa Davao sa war on drugs sa national scale. Correct, tama ho yun. Bakit si Garma pa? Bakit hindi na lang itong si Senator Bato de la Rosa? Yari itong si Garma dito. Yari ho siya dyan. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi ko alam talaga. Hindi ko narinig. Hindi ko pa nakita kung anong sinasabi niya. Kasi yung sabi niya dito, during our meeting, he requested that I locate a Philippine National Police Officer or operative who is a member of the INC, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model was referred to the system involving payments and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments or rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operation or co-plans. Third is the refund of operational expenses. Ito yung naging naging pahayag dyan po sa Quadcom. Ay, member ng INC. Yung sabi niya? O, parang pinapahanap siya na dapat member daw ng INC. Member ng INC. Oo, na kaya mag-implement. Baka iba na naman ibig sabihin niya yan. Baka si ibang opisyal na naman. Di ba nag-member ng INC?
Eh, yun nga po, kung maghanap ng ano, di, kayo po yung pinaka-the best talaga. Pero ano po yung, at the end nito, Senador, ano yung nakikita ninyo dito? Sandali. Kung ako yun, how come na yung isang police major, siya ang tatanungin ng presidente kung sino ang magiging si PNP? Yun ba ibig sabihin nun? Yung parang ano sir, parang inutusan siya na maghanap ng police officer daw na kayang mag-implement ng war on drugs sa national scale. Yung modelo is yung Davao City. Kaya nga ang sabi ko, di ba kayo po, Senador, ang Davao City Chief. Bakit kailangan pang dumaan kay Garma para maghanap? Eh kayo yung talagang nanguna doon sa Oplan na Tokhang, doon sa Davao. Yun nga. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yan. Sir, wala po ba kayong balak na maghain ng mga kaso o babalikan, lalo na itong si Espinosa, para talaga once and for all? Kasi may mga nagbablog din, sir, na naghahanap ba ng, kumbaga, bawi ninyo sa mga ginagawa ngayon na investigasyon against you, Senator Bongo and former President Duterte. Hindi na kailangan niya kasi it's his word against my word. Eh kung titingnan natin yung kredibilidad, saan maniniwala dapat ang tao? Doon sa former chief PNP na naging senador na o doon sa isang drug lord? O saan dapat maniwala ang tao? Bakit hindi ko kailangan ng kaso-kaso? Kapoy-kapoy lang yung kaso-kaso na yan. Hindi ko na kailangan ng kwan. Hindi man tayo mahilig dyan sa kaso-kaso na yan. Pero sa nakikita niyo, Senador, ito'y possible na hakbang na mga kumakalaban po sa mga Duterte at lahat ng konektado sa kanya, considering malapit na ang midterm election dahil malakas din po kayo sa mga survey din. Ano pa? Yan talaga yan. Demolition job talaga. Sir, meron po pahayag si Pangulong BBM doon po sa sinabi po ninyo na isang opisyal ng Malacanang nasa likod nitong kay Mary Ann Maslog. Sabi niya, I don't know who that person is. Your thoughts on that? Mabuti hindi niya alam. Kasi baka hindi talaga niya alam siguro. Bisaya ba ni sir? Bisaya? Ayay ka. Senador, sa kabila po nito, ano po yung mga hakbang ninyo? Kasi, kumbaga, papalapit na rin itong midterm elections. Ano po yung mga gagawin pa ninyo na mga hakbang para maipaintindi din sa taong bayan? Kasi, kumbaga, lamang sila kasi nandyan sila. Meron sa kapangyarihan mag-hearing, wala din po ba kayong move na magkaroon din ng kahalintulad na hearing na maitanong din sila, masala din sila itong mga nababanggit doon sa Quadcom? Kaya nga, Senator Bato, ba't ikaw kayo mag-hearing para naman matimbang natin ng maigi dyan sa Senado yung mga sinasabi nitong mga resource person na to. Kasi pagka ilinabas nila dyan sa Quadcom, yun yung gospel truth kagad na gustong mangyari na itong mga crocodile na to. Kaya marami yung nananawagan ngayong mga panahon na to na, Senator Bato, mag-hearing din kayo. Pangit kasi, no? Admar, kung ganun ang gagawin ko, para bang sabihin nila, ako, mahiya rin ako tao ako na may hiya. Baka sabihin nila na si Bato ginagamit yung kanyang committee para i-clear yung kanyang sarili. Pwede ko man i-clear ang sarili ko through explaining through the media kung i-cover ng media yung explanation ko. Pero hindi ko kailangang mag-hearing pa para salungatin yung kanilang sinasabi dahil parang lalabas nga na self-serving yung aking effort na gusto ko lang i-clear ang sarili ko. Gamitin ko pa yung aking committee. Mahiya ako. Daghang salamat, Senador, sa imong panahon karong gabi una ug amping-amping sa kanunay, sir. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Swerte itong si Kerwin Espinosa. Hindi ganun ang style nitong si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya yung tipong gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan. Kumbaga, kung mag-hearing dyan, parehas sa sambayan ng Pilipino. Yung mga tao dyan sa House of Representatives, yung walang hiyaho talaga yan Talagang gagamitin nila lahat ng pwedeng gamitin. Pero yung point na i-renase itong si Sir, pangalan nito, Admar,
na bakit patawagan niya si di ba? Ba't hindi na lang to si Senator Bato de la Rosa? Pinakamagaling nga naging chief PNP nga Kung merong ipapatrabaho, bakit pa dito kay Garma? Ba't di dito kay Senator Bato de la Rosa? Yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo mamaya. Mahal natin ng Pilipinas.